Ngayon po, tayo ay mag-uumpisa na. Salamat sa Panginoon na ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng panahon at oras na sabi nga sa Pilipos 4:4, lagi tayo magalak sa Panginoon at inuulit ng Diyos na lagi tayo sa Kanyang magalak. Salamat sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon, no? Meron tayong babasahin ng mga verse. Sabi dito sa Hebreo 10:25, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon tulad ng ginagawa ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita na ang malapit na dumating ang araw ng Panginoon. So, salamat sa Diyos na sa buhay natin, kailangan lagi tayong nagagalak, lagi tayong magpasalamat, lagi magpakumbaba, maging tapat sa Diyos dahil ang buhay natin ay sa Kanya lamang tayong umaasa. Amen. So, salamat sa Panginoon. Sabi sa Kawikaan 28:14, mapalad ang taong sumusunod sa Diyos, ngunit matigas ang ulo ay napapahamak. So, salamat sa Panginoon. Dapat lamang tayo sa buhay natin na lagi tayong sumusunod sa salita ng Diyos. Lagi tayong nagpapakumbaba. Lagi tayong nananalangin. Lagi tayong magbabasa ng Biblia upang tayo kahabagan at kawaan ng ating Diyos na buhay. So ngayong hapon, inanyayahan ko po kung sino po ang gusto magpasalamat sa buong isang linggo na pag-iingat ng Diyos sa Kanya. Inanyayahan ko po dito na tumayo sa harapan. So, salamat sa Panginoon. Sino po ang nais na magpasalamat sa buhay niya, na magpasalamat sa pag-iingat ng Diyos sa Kanyang buhay? Inanyayahan ko pong tumayo dito. Salamat. Opo, salamat po ako sa Panginoon sa patuloy ng pag-iingat sa buong sarlinggo namin, sa mga biyaya, bagamat minsan po walang trabaho. Salamat sa Panginoon kasi nariyan pa rin po yung Kanyang pagpapala na dumarating sa buhay namin. Hindi po niya pinabibigat ang mga dalahin namin. Salamat sa Panginoon sa kapayapaan. Bagamat may mga gunting kaguruhan. Salamat sa Diyos kasi lagi po niyang pinapaalala na nariyan po siya. At sabi nga po ng pastora ng nakarang linggo, nung wala kang problema, dalawa yung tapak na nakikita mo. Pero nung may problema ka, nag-iisa na lang. Salamat sa Diyos kasi palagi po niyang pinaalala sa atin na nariyan po siya lagi para po tayo pagkahin sa oras na po tayo ay may suliran. Salamat sa Panginoon. Dito na kayo mga ate, oh. Ng buong pamilya ko. Dito na kayo mga ate, oh. Amen. Ayan talaga ang buhay. So, salamat sa Panginoon. Sino pa po ang gusto magpasalamat? Ayan po, sister kaya. So, nagpapasalamat po ako sa Lord sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin sa buong linggo. At sa biyahe po namin gabi, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi naroon po yung pag-iingat niya sa amin. Amen. Na po, natatakot po ako dahil sobrang ang tataas po ng akyatin. Tapos, yung motor po namin, tumirik na ng bandang huli. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandun po yung kanyang kamay na iniingatan po niya kami. At salamat din po sa Panginoon sa mga biyaya na dumarating, pagpapala, at sa mga alalahanin na napakagaan dalhin. Salamat po sa Panginoon dahil lagi po siyang nandyan para umalalay sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa Panginoon. Amen. So, ang Diyos talaga ay nakatingin sa mga matutuwid at di matutuwid. Isang linggo na pagpapala sa Kanya. Sino pa po? Ate Nora po. Salamat sa Panginoon na kahit papaano nakakain kami sa araw-araw. Nagpapasalamat din ako, Panginoon, dahil yung aking anak di natutuloy akong umawad sa iyong isipan, naglalaslas ng pulso, pero tinitiis ko po, inayakap ko siya.
pinayuhan ko siya na huwag naman ganyan anak, dahil hindi naman ka ikaw nagkaganyan. Pero nagpasalamat pa rin ako sa Panginoon na hindi siya natuloy nakinig siya sa akin. Amen. Pero kahit pa paano nakinig siya ng payo ko, anak, huwag kang gumawa ng ganyan. Pasalamat rin ako sa Panginoon na hindi ako nakatulog na ginawa niya sa akin na pag-gising ko, naglalaslas na siya. Pero kahit pa paano, nakarecover din ako na hindi nangyayari sa buhay ko. Yun lang po ang ginawa ko sa kanyang payo. Anak, huwag mong gawin yan. Hindi naman ikaw nagkaganon. Okay lang sa akin, nagkaganyan ka, pero kayanin ko para sa anak mo. Buhayin ko para mabuhay siyang mag-isa na walang anak. Ayan lang po. Marami pong salamat. Amen. Yan po yung napagtayo na ang ating mga problema ay ibigay natin sa Diyos. So, sino pa po? Si Ice Brother. Matagumpayan buhay ko sa ako. Gusto nila. Kaya na ako. Dahil, no, bakit? Mag-gawa rin ang pamangkit ko. May tanda ko. Sabi ko. Mga ganyan na bagay, pag-aralin natin. Tanggapin natin mga katuhanan. Wala na tayo magagawa. Dahil, anong laban niya? Hindi niya na kaya sa sarili niya. Kaya, mapag-abuti ka ako sa kanyang Diyos dahil pinahihan niya na hindi na kaya isa na mapag-ihirap niya. Kaya, ito, sa kanila, hindi talaga mga katagan ako. Sabi ko, tanggapin natin ang buong katuhanan, hindi na kaya buhayin natin. Dahil, kasi nga, pinapakita ng picture ng pamangkin ko. Sakit dahil kapag ano ko yun eh. Sabi ko, kapag natin. Kunwari lang, umalis sila sa anong kaprog lang dahil wala na tayo magkakupay. Hindi natin kahit buhayin at saka yung kaluluwa niya. Walang dito kagad. Yung katawan niya, lupa na lang yan eh. Likabok na lang kaya. Yung natin ang kabutuhanan. Subukan natin, lubanan natin sarili. Sabi niya, yung kapag-anak ko niya, wala tayong magawa. Bata pa daw, ang nangyari sa kanya kaya. Pagkaputin ko sa akin dahil magpayong ko na. Kaya salamat sa Diyos na nakapagsalita ko sa kanila. Amen. So, buhayin natin ang Diyos. Ang Diyos talaga ay napakabuti. Pinakailangan natin laging tapat tayo sa Diyos sa ating buhay. Sa bawat oras, bawat araw, maging sa pagtulog natin, sa pagkain natin, sa pupuntahan natin, maging sa buong pamilya. Dahil sa buhay natin na ito, talagang maraming pagsubok dito. Kaisin natin dahil si Kristo ay nagtiis din sa kahirapan, nagtiis din sa hirap. So, ganoon din tayo. Ito naman yung paghihirap natin, hindi naman ito papanghabang buhay. Nandiyan yung Diyos para lumapit tayo sa Kanya. Nandiyan yung Diyos upang ipagmalaki natin. Nandiyan ang Diyos upang tulungan tayo. So, salamat sa Panginoon. Kung wala na pong magpapasalamat, ibibigay ko na po sa susunod na tatayo.